Good day mga kanegosyo, nga pala si Jepoy. Ang topic natin ngayon tungkol sa community or market ng mayaman. Bakit to importante sa pagninegosyo? At ang example ko sa inyo, motorcycle club na puro BMW yung motor nila. Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam na nagsisimula pa lang magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan mo nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit importante ang community or market ng mayaman sa pagdinegosyo? Ano ba ang community mga kanegosyo? Excuse. May community nagtitipid mga kanegosyo, may community ring grabing gumastos. May motorcycle club mga kanegosyo na yung community nila puro din sila may motor. Pero kapag binentahan mo sila, ang hirap magbenta kasi nagtitipid yung community nila. Although puro sila nakamotor. Targetin natin yung mga community ng mayaman. May community na puro ang motor nila, milyon ang halaga mga kanegosyo. Tulad na lang ng grupong to na puro BMW ang motor nila mga kanegosyo. Bakit kailangan targetin yung market ng mayaman? Dahil doon mga kanegosyo, makakapag-markup ka ng malaki. At hindi mo kailangan nakasama ka sa loob or kailangan mo ring may motor na BMW para makapasok sa community nila. Pagsilbihan nyo sila mga kanegosyo. Pagtrabahuan nyo makapasok sa loob ng community nila, magbigay ka muna ng value. Hindi mo kailangan na magkaroon ng motor na tulad ng motor nila para makapasok sa loob ng community nila. Mahirap makapasok sa loob ng community ng mayaman, kaya pinagtatrabahuan yan mga kanegosyo. At once na makapasok ka sa community nila at makapagsilbihan mo sila mga kanegosyo, once na pinagbentahan mo sila ng produktong malupit, kahit mark up ka ng mahal, times 10 pa yung presyo niyan, bibili nila sa'yo yan. Kasi bakit? Una, kilala ka nila. Pangalawa, malupit yung produkto or serbisyo mo. Pangatlo, meron silang pera. Pero kung yung market ng mahirap or nagtitipid yung tinatarget mo mga kanegosyo, ang hirap makapag-markup. Ang hirap makapag-markup mga kanegosyo. Hindi sila masama, nagtitipid lang talaga sila at pera nila budgeted mga kanegosyo. Pagsilbihan natin yung community merong pera. At kapag nakapagbenta tayo sa kanila, pwede tayo makapag-markup ng malaki. Kesa naman yung pagsisilbihan natin yung community nagtitipid. Nagtitipid nga yan eh. Pagsilbihan natin yung mayaman, mamigay tayo sa mahirap. Kesa naman pagsilbihan natin yung mahirap, mamigay tayo sa mayaman. At kung umabot ka man sa dulo na video na to, focus in one. Hanapin ang community na may pera tulad ng pare-pareho yung motor nila, pare-pareho yung kotse nila, pare-pareho yung uniform nila. Community yan mga kanegosyo. Pero piliin natin yung community merong pera mga kanegosyo. At doon makapag-markup tayo ng malaki sa produkto at serbisyo natin. Basta malupit, masarap yung pagkain i-offer natin sa kanila. Kahit mag-markup tayo ng mahal, bibili nila dahil meron silang pera. Pangatlo, i-scale up natin yung negosyo natin sa level 2 business model, apply ng franchising yan, distribution, manpower, software. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil ito na, kasama na sa pagninegosyo, kasama na sa labanan natin ang original content. At bilang negosyante, kailangan na natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin, comment ka lang, sabihin mo Motorcycle Club. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.